Doon tayo. Muna tayo. Tapos na, oh. Tapos yun na din? Dahil pa. Iwanan na. Ito na ako sa namin. Finish or not finish, pass your paper. Sige, mag-umpisa na kayo. Okay, so, review natin. No? Lagyan mo ng pangalan kasi kanila na ilagay ng Kung pangalan. lagyan ng pangalan, sa inyo yan. Oo, mamaya Lagyan ng nagkalo-halo pangalan, na eh. Sabi na pwede. Mamaya. Sila mo Sa sa taas, bahay, sa taas. pwede. Hindi pwede homework. Hindi pwede. Ano pwede lang sila mo sa bahay, dito na lang. Kaya na maglalagay Pero ka. kung may, kung kaya mo naman ano dyan, habang dinidiscuss natin, isulat mo. Kasi importante lang naman yan, yung sinusulat natin. Kaya nga tayo nag-aaral, para nagsusulat. No? Para masama tayo sa pagsulat. Okay, yan o, so bago Sa tayo, susunod na linggo, may exam na. may exam na tayo. Bago Ah, tayo ano, magpalit yung- ng subject, no? Yung kailangan may papel. Hindi, magpapaprint ulit ako ng blank ng ganito. Ah, Yan. Oo. itatago nyo to ha. Kasi ano natin. Yung bagay din. Magpapaprint ulit ito ng blank, pero babayaran mo ito ha. Siyempre. Magpapaprint mo ng blank ng ganito. Tapos, doon tayo mag... 2 linggo, tapos quiz na. O, yun. Sa Kasi hindi 2 naman linggo pwede pag-aaralan. pag-aral natin. Pangatlong linggo, Hindi pwede rin. Kailangan. Dalawang linggo talaga. Oo, 2 linggo, tapos pangatlong linggo, quiz na. Oo. O, di ba kasi mag-aaral eh. Para... Yung talagang Dalawang linggo lang, nag- wag na Dalawang linggo lang. Huwag na tatlong Ano linggo. ba, napag-aralan natin ngayon. Pangalawang linggo, O, exam na. sa susunod na linggo, may quiz na tayo. Ah, Dalawang linggo lang. Diba? pwede. May quiz na tayo. Tapos Talagang magbabago. nag-aaral Pagkatapos na, talaga. magbabago tayo ng subject. Ah. Diba? Minsan may trabaho tayo, minsan ganun lang nakaka-review. Yan. Baka sabihin, Pastor, minister na lang tayo mag-quiz. Kasi nakapag-review. Review, di ba? O, yung ganun, di ba? O. Hindi na tinapay. Oo. Napapag-iwanan na, di na So, dito tayo sa simula. Sa Ano ba? Lumitipan. Ano mo na, dito na. Sa Old Testament muna tayo. Old Testament. Yung sinulat nyo, ganun nyo na lang. Kasi, hindi yung kompleto. Ano? Ang kompleto ano natin dito sa Harapan. sa likod. Yung harap natin, iyan ay inisayo lang natin kung paano kayo magsulat. Kasi merap ba kayo magsulat? Yung mga pa rin masagot. So, iyan na yan. Iyan yung sinulat niya, di ba? So, ano natin, ngayon, Nakapagsulat ah. so mga pray muna tayo. Pre, parang Pray muna tayo. Sige, si Nasir, panalangin natin. Kaya mga tayo mga kapatid. Magdakilin Diyos Panginoon, maraming na salamat sa oras na ito, Panginoon. Muli at sama-sama niyo kami upang pag-aralan ng iyong banal na katuruan, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagkabinibigay ng pagkakataon upang aralin at tayo sa buhay, Panginoon. Makatulong kami sa aming mga kapwa, Panginoon. Sana po sa oras na ito, Panginoon, ikaw ay lumitan sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan. Maging sa aming gawain, Panginoon. Ikaw po ang mag-ari. Hindi lamang sa katulungan ito, kundi sa buhay namin, Panginoon. Mga bagay nito, Panginoon, upang maging katulong mo kami, maging kamay mo kami sa amin. Kaligid sa aming sambayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng anak ni Jesus. Amen. Okay. Okay, sinong pwede yung una magbasa sa number 1? limang tupan. O Old Testament tayo. Ay, May Kuroy. Gusto mo English, gusto mo Tagalog, Ay, pwede. dito pa tayo. Yung limang tupan ay nahati sa 5 bahagi. Ang Pentateuch, Law of Moses, mula sa Genesis hanggang Deuteronomy. Sige na, makibasa. Genesis. Genesis, Exodus, Levitico, Bilang, Deuteronomy. Yan. So, yan yung tinatawag na
law of Moses, ang tinatawag na Pentateuch. 5 books. 5 books po yan, yung tinatawag na Pentateuch o law of Moses. Kapag sinabi, ano bang 5 books ng Genesis? Yung tinatawag na Pentateuch o law of Moses. Law of Moses. How many books? 5 books. Yan. So, pangalawa, kay brother May natutunan. Ricky. Unang balat. Ang aklat ng mga kasaysayan. Ituay mula Joshua hanggang Esther. Ito ay 12 aklat. Sige, basahin mo. Joshua. English kasi ito. Pwede English, pwede Tagalog. Dalawa yung klase yan. English siya, pwede Tagalog. Joshua, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Unang mga hari, kalawang mga hari. 1 Chronica, 2 Chronica, Ezra, Nehemiah, at Esther. So, yan yung pangalawang part ng Old Testament, no? Yan yung aklat ng kasaysayan. Ang aklat ng kasaysayan, ito ay 12 books. Ito ay nagsisimula sa Josue hanggang Esther, no? Kay Dalinaisa. Ikatlo, ang aklat ng mga tula. Ito ay mula Hob hanggang awit ni Solomon. Ito ay Hob, awit, kawikaan, mga ngaral, at awit ni Solomon. No, so yan ay 5 books, no. Na ang aklat ng mga tula, ito ay 5 books. No, 5 books siya mula sa Job hanggang awit ni Solomon. So yan yung apat. So kay pang-apat kay brother Carding, kay basa Carding. At pang-apat, mabili ka Tagalog o English. Malabo nga mata ko eh. Malabang mata mo. Senyos ka na lang. Sige sa lang. Makita yung dito kaya kamali-mali na ako eh. Sorry. Ayan, sir. Kailangan bumili ka ng Kaya nga sardine. eh. Marami naman, 50 pesos lang ito, 50 Maliliit pesos pa lang. yung ano. So dito, balik tayo kay pang-apat, kay Ang mahabang aklat ng propeta, ulit, ang mahabang aklat ng mga propeta, ito ay ang major prophet. Ito ay mula sa Isaias hanggang Daniel. Ito ay 5 books. Ano yun? Isaias, Jeremias, Panagoy, Ezekiel, Daniel. No? So yan ay 5 books. Yan yung aklat na tinatawag na aklat na mahabang aklat ng mga propeta na tinawag ito na major prophet. Bakit mahabang aklat? Kasi nandito yung mga matitinding hula, no? Mga major na hula na kung saan ay totoong nangyayari at magaganap. So, dito kay panglima, kay Brother Ricky. Ang mixing aklat ng mga propeta, ito ay tinatawag na... Wait, ano binanggit mo yun? Minor prophet. Ito ay mula Hosea hanggang Malakias. Ito ay 12 aklat. Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Micas, Nahum, Habakuk, Sifanias, Hagay, Zacarias, at Malakias. So yan ay 12 books, no? Yan ang tinatawag na minor prophet. No? So yan, ang mga minor prophet, ito yung mga kumbaga sa hula, hindi siya major. Pinaka minor lang siya na nangusap ang Diyos na kung ano lang yung pwedeng gawin. No? Yung pwedeng gawin. So yan, sa pangatlo, yan. Kay dito sa Lumang Tipan. Lumang-tipan tayo. O ikaw. Sa bagong tipan. Lumang Tipan. Dito tayo. Lumang-tipan. Ito ba yun sila? Sa ulihan? O ito. Lumang-tipan. Wala ako niyan ah.
Meron pangatlo. Hindi, kasunod lang nun, kasunod lang. Pangatlo. Ano yan eh? Yung huling sa huling pahinga Oo, niya. ito. Sa panguli. Sa una. Pahinga. Parang bago yung ano yung pinito. Ito naman. Ang lumang tipan ay nasulat noong humigit kumulang 1,400 BC hanggang humigit kumulang 400 BC. Hindi ko isa. Yan. No? So, sabi nito, ang lumang tipan ay tuloy pa. Ang lumang tipan ay sinulat sa wikang Hebreo na may kaunting Aramaic. Sa esensya ay isang uri din ng wikang Hebreo. Hebreo. Tuloy, isa na ba? Doon ako, sa Hebreo na ako. Gabriel, Isa tuloy. Kaya, ano natin to? Old Testament. Doon yan, Joshua, kasi kailangan natin Xerox. ano natin sa Xerox para Tuloy ko na. tuloy na, tuloy. Tinalakay sa lumang tipan ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sa bayang Israel. Ang Pentateuch ay tungkol sa pagtatag ng Diyos sa bayang Israel at sa kanyang pangako sa kanilang mga patriarka. Tinala sa mga aklat ng kasaysayan ang kwento ng bansang Israel, ang kanilang tagumpay, maging ang kanilang mga pagkatalo at kabiguan. Ang mga aklat ng tula ay nagtuturo sa atin ng malapit na relasyon ng Diyos sa Israel at sa kanyang marubrug na pagnanais sa kanilang pagsamba at pagsunod. Ang mga aklat ng mga hula naman ay tawag sa bansang Israel upang magsisi mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kawalan ng katapatan sa Kanya at sa kapanatagan ng pagbabalik loob at katapatan spiritual. No? So, tuloy natin. Sa Tagalog. Sa Tagalog, sa baba. Ha? Sino tuloy? Tuloy. Una. Maaring ang mas magandang titulo para sa lumang tipan ay unang tipan. Ang salitang luma ay may Connotation. konotasyon na pagiging wala sa uso at hindi napapanahon. Ngunit hindi ito totoo. Ang pag-aaral ng lumang tipan ay kapakipakinabang at isang gawain ng nagpapayaman sa espiritual. So, yan yung lumang tipan. Kung aaralin natin yan, marami tayong matututunan dyan. No? Kaya, hindi ganun kadali kapag inaral mo lumang tipan, tapos kagad. Hindi natin kaya tapusin sa isang ano. Kaya, so tuloy-tuloy natin pag-aaralin to para maano natin kung gaano kahalaga ang lumang tipan. So, yan yung ano natin, punta naman tayo sa New Testament. Ito ay starting natin. Sa New Testament naman tayo. Oh, yan. Okay, sa likod, sa New Testament. New Testament ba yan? Okay, sino pwedeng magbasa sa New Testament? Okay, tanong muna tayo. Ang Old Testament, how many books? Ilang ba books ang Old Testament? 27 books. Old Testament? Ha? 27. Ay, Old Testament? Oh, 39. 39 books, no? New Testament, So, Old Testament, 27. hindi. Old Testament, tama siya, no? 39 books. Mula saan? Mula Genesis to? Hanggang Revelation. Hindi. Mula Genesis to Malakay, no? Mula Genesis to Malakay ay
39 Yan yung books. Sige, dala ko tayo sa New Testament. Sino pwede magbasa? Oh. Ang apat ng mga, ang bagong sipanay natin sa limang bahagi. Okay? Ang apat na mga ebanghelyo, ito ay tinatawag na Synoptic Gospel. Ito ay mula sa Mateo hanggang Juan. Matthew, Mark, Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Kaya na basta. Yan. No? So, ang Matthew, Mark, ano? Matthew, Mark, Lucas. Luke, John, anong tawag dyan? synoptic. Synoptic Gospel. Synoptic Synoptic Gospel. Gospel. no? Synoptic. So, bakit Synoptic Gospel? Bakit nga ba? Tuloy natin, bakit tinawag ng Synoptic Gospel? Kaya bakit yan tinawag na Synoptic Gospel? Kasi halos magkakaparehas ang kanilang kapahayagan, pagkaunawa patungkol kanino? Kay Jesus. Kaya, bagamat iba't iba ang sumulat, sa apat na nagsulat, Isa lang. halos magkatugma. Iisa ang kanilang pagsulat patungkol sa ating Panginoon. Kaya tinawag ito na Synoptic Gospel. Okay, tuloy tayo. Number 2. Pangalawa, ang aklat ng mga kasaysayan. Ito ay aklat ng mga gawa. Aklat ng mga gawa. Anong aklat ng mga gawa? Isang verse lang. No? Isa lang. No? Sabihin, iyan yung aklat ng kasaysayan. Diyan mo mababasa kung paano nagsimula yung pagkakaroon ng tinatawag na Kristyanismo. Yung isang verse lang natin sa aklat ng mga gawa. Diyan nagsimula yung mga apostol na natanggap nila ang Espiritu Santo. At diyan sila nagsimula mag-aral. Kaya nga, kasaysayan. Okay, pangatlo. Ang mga sulat ni Apostol Pablo, ito ay tinatawag na Pauline's Holy Epistle. epistles. Roma hanggang Pilimon. Okay, makabasa. Roma, 1 Corinto, pakalawang Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, at Pilimon. Yan, no? So, kaya nga tinawag na Pauline Epistle dahil nga si Apostol Pablo ang nagsulat niyan. Ilang books ang sinulat niya? 13. 13 books, no? Siya yung maraming sulat, no? Sapagkat siya ang naiibang apostol sa mga apostol. Bakit? Kasi yung ibang apostol, anong degree nila? Ang isda? Mga ano lang? Si Apostol Pablo lang ang mayroong degree. Anong degree na Apostol Pablo? Ano siya no? Siya yung Luke, mayroon siyang abogado. No? Siya yung pinakamataas na pinag-aralan ng sa mga apostol. Kaya marami siya nasulat sa mga apostol. Okay, ilan tayo? Pangapat. Sino? Ang mga pangkalatang sulat ng mga apostol, ito ay tinatawag na General Epistle. Hebreo hanggang Juda. Hebreo, Santiago, Unang Pedro, Ayun na yan sinasabi ko eh. Dalawang Pedro, Unang Juan, Dalawang Juan, at Tatlong Juan at Judas. So, yung General Epistle, ito yung sulat ng mga hindi kilalang apostol. Amnon ang tawag. Ang yung Hebreo, Amnon ang sumulat niyan. Hindi kilala. Hindi kilala. Pero ang may sabi, ang may sulat niyan ay si Apostol Pablo. Pablo rin. Apostol Pablo. Yung tinatawag na General Epistle, yung mga sulat ng mga apostol, na ang marami kasi nagtatanong, sino ba nagsulat ng Hebreo? No?
ang nagsulat ng Hebreo, mapag-aaralan natin, Amnon yan. Pero sa karamihan na pantukoy na ano, ang sabi nila ay walang ibang nagsulat ng Hebreo ay si Apostol Paulo sa pag-aaral ng mga eskwela. Sa mga eskwela. Kasi nga, pinagdadibatehan nila kung sino yung nagsulat ng Hebreo. Yung aklat ng Hebreo. So, kaya pag nagtanong, sino nagsulat ng Hebreo, ang tawag dyan, Amnon. Kaya, sa Bible School, ang tawag dyan ay Amnon. No? Walang, ibig sabihin, walang tiyak na sumulat. kung sino ang sumulat. No? Maaari si Apostol Pablo, maaari ibang apostol, no? Na sumulat ng Hebreo. Pero Santiago, alam naman natin kung si Santiago, alam naman natin si Juan, alam naman natin si Pedro. No? Pero ang pinag-ano lang dyan, yung tinatawag na Hebreo, yan yung pinag-aaralan. Kaya kapag sinabi mo, ang sumulat si Apostol Pablo, marurong ka na professor. Marurong. Pero kapag sinabi mo Amnon, walang pagkakilanlan. Sabihin, hindi nila tiyak kung sino ang sumulat na tinatawag na Hebreo. Pero bakit nila maaari nasasabi na si Apostol Pablo ang sumulat? Dahil nga, kapag yung pantukoy, no? Yung salita niya kasi Ang salita niya matibay malalalim. at malalalim. Malalalim. Kaya sabi ng mga scholar, ang sumulat ay si Apostol Pablo. Pero Amnon po yan. Ang mapag-aaralan din po natin yan sa dumating tayo sa sorry. Ito ang background lang ito, yung ating pinag-aaralan. Okay, pang 5. Lima. At ang mga hula ay aklat ng pahayag. So, aklat ng mga hula, ito ay aklat ng pahayag. Ito yung last hula na mangyayari sa sanglibutan. Sabihin, hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Sapagkat last na ito. Sabihin, Hindi rin pwedeng dayain. hindi na pwedeng dayain. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat, yun na yun. Ang tanong pastor, sino ang sumulat? Ang sumula, siyempre sa Apostol Juan. Si Juan. Si Juan. Siya ay tinapon sa Patmos. At doon siya pinahirapan at doon siya pinatay siya sa pamamagitan ng pinuto siya ng ano eh. Dito siya. Ng Ikawa. kawa. Kulupit yung mga kamatayan nila eh. Lulupit. Yung mga kamatayan nila eh. Lulupit siya sa kawa. No? Doon yun ang pagkamatay ni Apostol Juan. Bago siya namatay, Pagkatanda pagkamatay niya. ha? Pagka yung natural death mo. Yun yung ano, kumbaga sa Tumanda na lang siya. pinahirapan siya, di talagang, kumbaga sa niluto siya sa, sa kawa. Yun ang kinamatay talaga niya. Yan siya, parang ginagikalikal, parang ganun pinagpapalay siya. Doon sa Patmos. Torture din pala yan si... Tinorture talaga siya. Lahat ng mga ano, Lahat ng mga apostol tinorture bago Akala ko ang nakamatayan. Si... Lahat sila. Hindi si Juan Bautista, pinugutan ng uso ng Bautista eh. Hindi si John, di ba siya yung pinakahuli, yung pinakamata? Ito yung si John, ito yung pinakamamahal ni Oo, yung pinakamalapit. Jesus. Pinakamalapit sa Wala ko si Hindi. Judas, ito yung ginulaan ni, ito yung sinabi ni Jesus Christ, na sinabi niya, 12 kayong pinili ko, ang isa sa inyo ay Diablo. Ang isa sa inyo ay Diablo. So, sa 12 yung pinili ko, isa sa inyo ang magkakanulo. Kaya sabi niya, pinagkanulo ako sa taong pinakain ko. Sino yun?
Pero ang tanong pa sa ganito, tanong ko lang, kasalanan ba yun ni Judas? Nagkalun mo siya? Yung tanong kasi, alam na niya ano eh, mayroon siyang ano eh. Sa Bible school, pinagdidibatihan yan. Si Judas ba ay ligtas? Oo, yung nagpa siya eh, Si Judas ba ligtas o hindi? No? Pinagdidibatihan yan. Kasi nga, kasi na-conscience siya eh. sa inyong palagay, ito, sa inyong palagay, si Judas ba ay ligtas? Sa akin, hindi. Ikaw, Hindi talaga. ligtas ba si Judas? Ligtas ba si Judas? Hindi. Sino? Hindi rin. Ikaw. Tapos may isang daw. Ano, maliligtas sana siya kung nagawa niya yung kasalanan. Pero nagpatuloy siya ng ano. Pero hindi niya pinagpatuloy. Yun ang dahilan kung bakit siya hindi naligtas. Ano, hindi siya naligtas kasi hindi niya ginawa yun. So, nagpakamatay siya eh. So, nagsisa siya kaso Hindi ka nagpakamatay siya eh. Nagpakamatay siya. Pinatay niya ang kanyang Mabigat yun eh. Oo, nagtitil siya ng buhay. tinikilan niya. Sino ba? Pastor, hindi pa Ligtas sana siya. Dahil nagsisi nga siya. Alam mo, nagsisi si Judas. Tinapon yung pilat. Pinalik niya. Pero hindi na tinanggap ng mga na konsensya siya. Tinapon niya ngayon. Kasi ngayon, nakita niya na parang walang kapatawaran ang kanyang kasalanan. Kasi nga, yung ibinigay sa kanyang ransom o yung pera, Kuya. pabuya, nung ibinilik niya, hindi na ito tinanggap. Ibig sabihin, wala ng kabuluhan. Wala ng kabuluhan. Kaya ngayon, gusto niyang bayaran sa pamamagitan ng kanyang nagpatiwakal siya. Kaya sabi ng mga apostol, maligtas sana siya, ngunit siya na rin ang gumawa ng kanyang kakapamakan. Kasi kapag nagsisi ka. Hindi ako pwede magsisi. Hindi mo na pwedeng itilin ang iyong buhay. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang meron lamang kakalapatan, kumitin ng buhay ang Diyos lamang. At ang sino man magkitil ng kanyang buhay ay parurusahan ng Diyos. Kaya si Judas, hindi sa pagdidibati sa Bible School, talagang pinindigan namin na si Judas ay hindi kaligtas. Pangalawa, sinabi na ni Jesus Christ, 12 kayong pinili ko, ang isa sa inyo ay Diablo. So doon pala, ang Diablo ay wala nang kapatawaran. Baga saan naka-blueprint na. Naka-blueprint siya. yung ano, Yan ang pagbigyan talaga. Blueprint na siya. practice pala siya sa pamilya. Kaya doon natin nasasabi, hindi lahat ng pinili ng Diyos ay yaon lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lahat ng tumatawag sa atin, Panginoon ay maligtas. Kundi ang lamang sumusunod sa ating kalooban. Marami ang magsasabi, Panginoon, mangaral po kami sa iyong pangalan. At pagaling kami sa iyong pangalan. At palayas kami na masamang Espiritu sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin mapagawa ng masama. No? Hindi ko kayo kilala. So yan. Sige, tuloy natin. May tanong pa? Saan na ba tayo? Okay, continue. Kahit na tayo sa Okay, continue. sinulat ang bagong tipan nung humigit. Ay, bahay ka, di ba? At ang mga hula ay ang aklat ng payag. Ang unang aklat ng kabuuang bilang ng bagong tipan ay 27 libro mula Mateo ng payag. Sinulat ang bagong tipan nung humigit kumulang after death 45 hanggang sa humigit kumulang AD 95. Ang bagong tipan ay sinulat sa wikang Griego. Yung AD yung AD, Anno Domini. Ano Dominic? Anno Domini. Ay, yung kanyang sa insert. Ano yung sabihin ano dumin? Yung Anno Domini,
doon na, yung kaganapan na, nandun na si Jesus Christ. Ano yung natapos ko? Kung baga sa yung Domini, kapanahunan na ni Jesus Christ. Yung BC. yung before Christ yun. No, ang Old Testament before Christ. Ang New Testament Domini. Ibig sabihin kapanahunan na ni Jesus. Tuloy. Yan ba siya? Okay na sa'yo. Sino? Century ka na, di ba? Okay na. Ibinigay sa atin ang apat na ebanghelyo na tinawag na Synoptic Gospel na kahit magkakaiba ang sumulat, ngunit hindi kasulungatang tala ng kapanganakan, buhay, misteryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Pinatunayan ng mga ebanghelyo kung bakit si Jesus ang pinangakong pinangakong Mesiyas. Wala eh. Pinangakong Mesiyas. Wala yung Mesias. Wala yung Mesias. Pero ano doon, match-match Marami pananagutan mo dito pa. Kasi nagbawas ka eh. Maraming kulang. Hindi lang. Oh, Pinangakong ito yun. Mesiyas. Meron pa rito. Haba pa. Pinangakong Meron na dyan. Tatlo yan eh. Tatlo yan. Ano ka layo? Ito pa pala. Tatlo yan. Pinangakong. Wala, hindi ba na ito eh? binigay sa atin. Ayan, binigay sa atin. No. Pinangakong Mesiyas. Ito pa, hindi kasi ba? Yan. Oh. Pinangakong Ibinigay sa atin ang apat na ebanghelyo na tinatawag na Synoptic Gospel na kahit magkakaiba ang sumulat ngunit hindi nagkakasulungat tangtala ng kapanganakan, buhay, misteryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Pinatunayan ng mga ebanghelyo kung bakit si Jesus ang pinangakong Mesiyas sa lumang tipan na siya rin nagtatag ng katuruan ng bagong tipan. Ang aklat ng mga gawa naman ang nagtala ng mga gawain ng mga apostol ng mga lalaking sinugo ni Jesus sa mundo upang ipahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sinalaysay sa aklat ng mga gawa ang pasimula ng iglesia at ang mabilis nitong paglago noong unang siglo ng Anno Domini. Okay, tuloy. Ang mga sulat naman ni Apostol Pablo ay mga sulat para sa mga ibang iglesia, sa mga iglesia na naglalaman ng mga espesyal ng katuruan ng Kristyanismo at ng mga gawain ng bunga ng pananampalataya. Ang pangkalahatang sulat ng mga apostol ay nagbigay ng karagdagang katuruan at aplikasyon sa mga itinuro ni Pablo. Naglalaman naman ang aklat ng pahayag ng mga hula tungkol sa mga magaganap sa katapusan ng mga panahon. Di ba? Isang makabuluhan at kasiyasiyang pag-aaral ang pagsusuri sa bagong tipan. Sinaysay dito ang kamatayan ni Kristo para sa atin at kung paano tayo tutugon sa kanyang walang hanggang kaloob na buhay na walang hanggan. Nakatuon ang bagong tipan sa pagbibigay ng silidong katuruan, gayon din ng praktikal na resulta nito sa buhay ng mga mananampalataya. Ang mga nagsusuri sa bagong tipan ay naglakad at patuloy na paglago ng inyong pananampalataya kay Kristo. So yan So yan yung background ng New Testament survey. No? So yan at kung meron bang tanong na natin, naintindihan ba natin yung ating na pag-aralan patungkol sa Old Testament o New Testament survey. So yan ay pasimula pa lamang
starting at hindi kagad natin matapos yan. Na? So, yan. Meron tayong sa sunod na ano, so meron tayong tinatawag na quiz. Please. Yung sinulat nyo, pwede nyo reviewin, aralin, para sa sunod na linggo, bago tayo magtakal sa panibagong subject, ay mag-is muna tayo dito sa ating Handa na sa kape, ha? na pag-aralan na patungkol doon sa Basta di ba kanina pag-usapan 2 linggo eh. Kanina di ba sabi 2 linggo bago exam? Ano ba talaga? Ay, dalawang linggo na ito, di ba? Nagsimula tayo ng linggo. So, pangalawa, Tama. 2 linggo. di ba? So, na linggo, Isang na. saan na. Tapos, sa panibago naman tayo ng another subject. Pero okay lang sa atin yung mababa, bibili ng tinapay. Nasa inyo yun kung may pira kayo. Kasi para Di ba ka naman yung ano sila, di ba mag-aral ka. mag-aral talaga. Kasi kung parang walang ano eh. Ay baka naman eh. Di sino lang may magpapakaano ka, di ba? Tinapay lang naman. Baka sabihin ako, bakit hindi na ako atin, bakit maawa? Hindi naman. Kaya Ano susunod, ano natin? Bago tayo, May quiz tayo sa sunod. quiz naman, tapos susunod na topic ulit. Sunod na topic. Bagong topic. Bagong topic tayo. Pwede, sinuggest ko lang, sabi ko nga sa kanya, para tayo mag-aral, para hindi natin siyempre. Ang ano natin, hindi masabing ako, maaaring hindi ako mag-aral, di ba? Yung kulilat sa ano, ibig sabihin, bibili ng tinapay. Kasi yung tinapay, magkano lang naman yun, di ba? Tinapin ngayon, no? 30 ka, next time. Parang ano lang ba, para ibig sabihin tayo, ayoko ba na? Parang challenge kasi. Sinayos na pagbili ng tinapay kaya. Ako, ayoko rin. Di ba? Siyempre, mag-aral ka. Ay lang naman, di ba? Challenge. Ngayon kung ano ba, yung trabaho ko, alam kong wala akong sagot, automatic na yun. Ikaw na yun. Ako na yun. Ikaw na yung bibili. Hindi ka nag-review. Oo, hindi na ako nagbibigay. Pero ganun pa man, Kailangan mag-review. aram ko na. Kasi siyempre, kaya may trabaho ako. Kailangan mag-aral talaga eh. Parang excited tayo, di ba? Parang assignment yan eh. Kasi may grading nga, may grading eh. Oo, may grading yan. Di ba? Kung sa Bible School, alam mo, May grading magbabayad to. kayo sa ano. Saan? Yung oras doon. Si Pastor nga, mo, di ba? Bilang tagaturo natin. Basta-basta. Dati, nagpapamerienda kami sa professor namin. Kaya uwi rin ganun Oo, eh. nagpapamerienda kami. Maliban sa brochure, ha? Nagbabayad kami ng brochure. So, yun yung ano nyo, dapat mayroon kayong ano, Folder talaga. Kasi, may ituturo nyo rin yan pagdating Oo, na kasi ipunin natin ito. na- Hindi ko basta-basta ano. kayo basta- naman ang mag-decide po. Pag-aaralan mo ito eh. Diba? Kasi ako, kung hindi ko tinabi yung mga pag-aaralan ko, may tuturo ko ba sa inyo? Wala, mabuti nga na sabi mo, Pastor. Wala, di ba? So, kailangan, naka-folder siya, Folder talaga, ingatan mo kasi. ingatan mo siya. Biral naman to eh. Baka may nagtanong sa'yo. Kaya manan na to, Pastor. Kaya manan to eh. Katuruan to eh. Kaya manan to eh. Kasi yung utak natin nabubura minsan yung ano. Kasi kung hindi ko tinabi to, hindi ko, ano yung tuturo ko sa inyo? Kaya ka, di ba? Diba? Wala akong may tuturo. Ganun din kami. Halimbawa, naitabi namin to. Pwedeng sa isang panahon, tayo may matuturo. Kaya magkaparami tayo, di ba? Oo, di ba? Hindi kaya mamukantang may isang pastor na mali-mali. Kung tuturuan mo siya eh. Pastor, mali. Parang mali yata tinuturo. Kasi ito yung pag-aaralan. Yung apat, ba't ginawa mo 5? Yung 5 ka ba? Tapos yung lima. Mga mali yata ito, pastor. Bakit? Alam ko, 4 lang, iba sabi mo 5. Tapos yung 5, kami pa 5 ako doon. Nagdagdag ka pa. Eh, mas maganda may kaalaman ka. Hindi ka naluloko ng mga, di ba? Hindi nakakaroon eh. Main quiz na yun. Mainit. Ha? Kapit tayo, Wala na, baka wala. Hindi nakapit tayo. may tinapi, nagbili ng tinapi si, ano, Si Bill nga pa eh. si, Sige. Hindi ginatang tinapay. Hindi kakapit tayo. so ang ano ko, lagi kayo magdala Ako may tinapay rin ako eh. Pero Sinapay. So aralin nyo yung sinulat nyo ha. Yun naman quiz po natin. pwede ba mag-kodi ko? Bawal. Pwede na tayo agad. Ano na agad? Tayo na kaagad. Ano na kaagad? Pwede ba mag-kodi ko? Ay, may isang ba nagkukudigo? Oh, ano ka na? Kung hindi pwede, pag nahuli, paano may multa ba yun? Kaya lang yun, parang may ano na eh. May calculate na basta, di ba?
Hindi, Kasi kasi sir, yung katulad niya, ano may Tom Cruise yung may ano talaga niya. Ha? Oo, may ano. Ay, may mahal yun. Hindi naman mudi ko. Pag ganun, mahal yung ganun. Hindi naman mudi ko. Pag ganun, pag ganun ako, hindi naman mudi ko. Mag-aaral na lang ako. Mag-aaral na lang ako, mahal yung ganun eh. Mag-aaral na lang ako. Nakikita Oo, niya ano, lahat. continue yung palabas. sa sunod, bro, mag-pray muna tayo. Pray muna tayo na tapos na tayo sa ating pag-aaral. No? Okay, ano natin si Brother Ricky sa panalangin. Salamat po Panginoon sa aming pinag-aralan ngayon. Hindi na ito pa kami namin pinag-aralan. Naway tumimo sa aming mga puso, isipan ito Panginoon sa iyong mga salita na lagi yung pinapangalan namin. Maraming salamat po Panginoon sa mga buhay ng bawat isa dito Panginoon sa palayo. Maraming po salamat. Sa pamagitan namin Panginoon sa Kristo namin. Amen. Sir Karim, ano ka ng kape? Observe lang. Ano, kamusta yung discipleship training natin? Ganda. Kasi ano yan, karagdagan ka alam mo, kayamanan yan eh. Diba? Kasi mahirap magturo kung yung tuturuan mo wala. Oo, meron talaga yun. Simple yun. Ibig sabihin, Wala na magtuturo. Wala ka magtuturo. wala mo yun. Hindi kayo kape. Madaling magturo kung nandyan yung mga taong tuturuan mo. Willing magpatuloy. Kaya nga, ito na, wala kang gabi dyan. Wala akong kape. Wala akong kape. Naubos na. Kakakape na ka ng bago. Bili tayo sa Sabihin na. Sabihin na. Bili na. Kopi ko black. Ganda. Oo. May tinapay tayo, oh. Kopi ko black. Kopi ko black. Bilang kasi ba? Dalawa. Ako. Hindi, bali, dalawa lang. Kasi hati-hati yun eh. Oo. Dalawa lang kopi ko black. Dalawang kopi ko black. May ano dyan o, may gardenia dyan o, binigay yung sister. Ayun, pwede. Laking bagay pag